Umaga, Miyerkules. Dito na kami sa may football field. Dito muna gumala. Asan isa? Ayun, si Bonnie. Bogat, ayun. Matagal din bago nagamit ulit itong e-bike. Last year huli kong ginamit to, September. Kasi September nasira yung battery, lumobo. Katagal, naka 2 years din yung battery niya. Ang battery nitong e-bike 60 volts 20 amperes, 5 piraso yan. Bali 12 volts na 20 amperes, kaya naging 60 kasi 12 volts. Yan ang battery niya. May kamahalan din. Hindi nga ako nakapag-upgrade ng battery niyan kasi ito kasi lead acid na battery to. Kung kukunin ko yung gel type yung LiPo, yung mahal, yung hindi lead acid, ang mahal kasi yung 5 piraso ng magandang battery, yung gel type na LiPo o ayun, ano yun? Ion, LiPo ion ba yun? Ano bang, comment down below nga ano yung magandang klaseng battery. Yung nakikita ko kasi doon sa online, yung magandang battery hindi lead acid, mahal eh. Yung 5 piraso na 60 volts 20 amperes, umaabot siya ng 18. Pinakamahal na yung 18,000 kasama na shipping papunta dito sa Zamboanga del Norte. Hindi kaya ng budget, kaya hindi ako nakapag-upgrade. Binalik ko lang doon sa dating battery nito, yung standard na battery niya na 60 volts 20 amperes na lead acid. Si Bogat kasi ang problema nito, ang hiling nito gumulong-gulong sa mga dumi. Minsan ngayon pag may nakita tae yan, gugulungan niya, luko-luko tong aso nito. Kaya pag pinapakawalan ko, binabantayan ko rin siya, tinitignan ko kung anong ginagawa niya. Mahirap kasi. Ngayong linggo nga pala ang schedule ng ligo nila, dahil ano bang Miyerkules. Siguro bukas paliguan ko itong dalawa. Ang huling ligo nila last week. Last week ba yun? Parang last week ata yun. Martes ata huli silang naligo. Yung mangga dito may bulaklak oh. Kapitan natin. Hindi ko nadala yung gimbal ko kaya mauga. Pasensya na kayo dito sa video ko ngayon. Mauga. At nakasabit lang tong cellphone ko. Hindi ko dala yung ayun oh. May bulaklak tong mangga. At tong manggan to, hindi naman to India mango. Ano to, yung Carabao. Ito yung matamis. Pero tong bulaklak nito, kusa to, yung natural na bulaklak to, hindi to in-sprayan. Nasa loob yan ng property ng eskwelahan eh. Pero dito kasi sa elementary, dito, sa harapan niya, may mga mangga, siguro 10 puno yan ng mangga dyan. May nag-i-spray dyan eh. Ewan ko lang kung paano ang pag-harvest niyan, kanino nila i-entrega yung harvest dyan. Siguro sa eskwelahan o baka sa munisipyo, hindi ko lang alam kung sino nag-handle nitong elementary. Siguro munisipyo o division school ng DepEd. Maganda ang panahon ngayon no? Medyo mahangin pag nasa taas. Niisip ko magpalipad ng drone. May gagawin sana akong, kaso mahangin no? Tignan nyo yung dahon ng coconut oh. Humahapay nga yung mga dahon ng coconut sa lakas ng hangin. Sa baba mahinang hangin, pero pag tumaas ka, malakas ng hangin. Kaya naman ng DJI Flip yan, ganyang hangin, kasi level 5 wind resistant ang DJI Flip. Kaya lang pag ganyang mahangin, mabilis yung battery, kasi nagdo-double time ang motor niyan. Kasi lalabanan niya yung wind breeze para maging stable ang lipad niya, hindi siya lilipa rin. Yun ang maganda kay DJI Flip o sa mga ibang product ng DJI.
magmula sa Neo 2, tapos si mini series, tsaka si Flip. Sa ngayon ang nasa akin si DJI Flip, pero maganda na rin si DJI Flip. Wala na rin akong masabi dyan kay DJI Flip, okay na rin. Kaya iniingatan ko rin si DJI Flip pag talagang malakas ang hangin, di ako sumusugal, mahirap na. Meron kong magka-problem. Tsaka isa pang problema pala dito sa amin sa Del Norte, ang daming ibon. Yung itim, yung parang maliit na uwak. Ano ba tawag nito sa diyan sa lugar ninyo? Sa mga nanonood, comment down below kung ano tawag niyo sa ibon na itim. Marami yan dito eh. Ito si Bonnie, oh. Kasi yung last na ginamit ko si Flip do sa mango plantation, do sa farm, nasa taas na si Flip, hindi ko napansin may mga ibon, kaya nakapokus ako do sa camera ni Flip. Tinitignan ko yung mangga, biglang umuga yung drone. Kala ko nagloko yung gimbal. Pagtingala ko, daming ibon na itim do sa taas, tinutuka si Flip. Swerte na nga lang kasi naka prop guard si Flip. Dahil kasi kung walang prop guard yan, kagaya ng mga mini series ni DJI, mini 3, mini 4 and 5, ang mahirap dyan kasi walang prop guard. Pag tumama ang ibon do sa propeller, sigurado babagsak ang drone mo. Sugat nga ang ibon, pero yung drone mo babagsak yan kasi maano yan eh, mabibigla yan, mag-malfunction ng motor niyan, titigil ang isang motor niyan, babagsak yan. Pag bumagsak yan ng alanganin, nako, patay, sira. But sana kung sa lupa, kung bumagsak yan sa taas ng puno, kagaya ng mga sa mangga, doon bumagsak yan, nako, paano mo susungkitin yan? Ang taas pa ng mangga. Maliban na lang kung meron ka pang isang drone, o meron ako isang drone kagaya ng mga E3S, pwede kong i-rescue yun, susungkitin ko lang yun, gamitin ko yung ibang drone. Pero kung ang i-rescue mo, si Flip, kailangan mas malaki ang pang-rescue mo. Hindi pwedeng si Flip din ang dahil hindi niya kakayanin magbuhat ng kasing bigat ni Flip na 249 grams. Kailangan mga nasa E3S ka na, o kaya yung siguro mini 5 pwede, mini 4. Mas malakas ang motor nun eh. Wala, hindi talaga tayo makapagpalipad. Malakas ang hangin eh. Tsaka di ko dala yung upuan. Ang purpose ko pati kapag punta dito is para pakawalan tong dalawa, paggalain to sila. Kung may time pa ako mamaya, baka pumunta ako doon sa farm, daling ko sila doon. Pero dito pa lang, satisfy na sila eh. Kailangan lang kasi sa mga Belgium, bigyan mo ng oras na makapaglaro sila sa field. Kung meron kang malaking area, pakawalan mo sila, hayaan mo sila maglaro, magtakbo, explore nila yung lugar. Yan ang kailangan nila eh. Kasi mga mataas ang adrenaline ng mga Belgian, mahilig yan magtakbo, maglaro, maghabulan. Kagaya ni Bogat, nandun na oh. Dito maganda silang pakawalan sa football field kasi open area, kitang kita mo sila kung nasaan. Pero pag nandun ako sa farm, sa may sagingan, pag lumayo yan ng mga 300 meters, hindi mo na makita yan kung nasaan yan kasi matatakpan na sila ng mga puno ng saging o puno ng coconut. Ito yung high school building oh. Ito yung building niyan, yung bintana niyan, yung nakaharap sa dagat, pinalitan nila yung bintana. Kasi ang bintana niyan, yung old school, yung square. Etong nandito kasi jealousy na to eh. At may grills. Ayan oh, kita natin. Ayan ang maganda, may grills. Hindi mo makuha kahit mabasag mo yung jealousy, hindi ka pa rin makapasok dahil may harang na grills. Yung nandun kasi, yung sa nakaharap sa dagat, walang grills yun eh. Tapos old school pa yung kanya, yung design ng bintana niya. Yung square. Hinihingal na to. Mamaya to si Bogat, kusa na tong aakyat dun. Pag yung gusto nung umuwi, kusang aakyat yan dun.
Si Bonnie, hinihingal na rin. Ayun na, umakyat na. Ganyan si Bogart, pag ayaw niya na dito sa area, sasakay na yan dyan. Ano yan, nagpapahiwatig na alis na tayo rito, ayoko na rito, walang mapala. Ayun, pusa siyang umaakyat. Si Bonnie kasi, papas girl to si Bonnie. Kung nasan ako, nandun yan eh. Hanggat di ako sumasakay, hindi yan sasakay. Pero si Bogart, may sariling mundo to eh. Ano, uwi na tayo? Di pa tayo pwesto? Tignan mo reaction ng mukha niya. Again, di pa tayo, tingnan natin kung makapunta tayo sa farm. Si Bonnie, kailan tawagin mo pa yun. Bonnie, come. Bonnie. Nga na. Up. 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 Bonnie, up. Kung di mo pa obligayin si Bonnie umakyat, hindi yan aakyat. Ngayon na sila. Tignan ko kung makapunta ako doon sa farm. Yan, dito na kami sa may farm. Nako. Dito ko muna sila pinakawalan. Susi pala ako. Yung dalawa gumagala na. Si Bogart gustong pumunta to sa likod, pero hinihintay niya kasi ako eh. Hinihintay niya kung pupunta ako doon sa likod. Ang mahirap lang kay Bogart kasi pag hindi mo yan binantayan, makakarating yan, no? Nandun na siya, oh. Unti-unti nang pupunta sa likod. Pag hindi mo na-control yan, nandun sa likod na yan. Nandun yung mga nag-i-spray. Baka mami, perwisyo niya yung mga nandun. Kaya hindi ako pumupunta eh. Tsaka hindi ako nakapagpalit ng tsinelas, oh. Sirain tsinelas ko. Morning. Ito yung mangga, oh. Kapal ng mga bulaklak na mangga. Abangan ko to pa nagbabalot na sila. Sana walang maging problema tong mangga. Bagay, summer ngayon, wala namang ina-expect na bagyo o malakas na ulan, malakas na hangin para masira. Kasi 2 years nang hindi nakapag-harvest dito sa mangga. 2 beses na nalugi yung contractor dito, yung nag-i-spray. Yung nakaraan na 2 taon, talagang na-champion sila ng summer din, pero late sila nag-spray. Hindi, ganito rin, ganitong buwan din. Pero yung pag-spray nila, nung na-develop na yung mga bulaklak, naging mangga na, naging bunga na, naging butil na yung mga mangga, yung bulaklak, pumasok naman yung malakas na ulan. Kaya kasamang malakas na hangin, nasira yung mga bulaklak, lugi yung contractor. Ito na yung hagdanan, no? Pataas papunta doon sa rest house. Nasira na yung daanan dito. Noon kasi nung nakatira ako dito sa rest house, meron akong motor na ginagamit. Dito ko dinadaan. Yan, magmula dyan, papasok dito. Yan ang mga dadaanan ko. Ngayon, nagkaroon na ng kanal kasi pag malakas ang ulan, yung kanal, dyan dumadaan yung mga tubig. Tapos dire-diretso dito, bagsak dyan. Noon kasi wala pa tong bakod, walang gate. Ngayon, nilagyan na ng bakod tsaka ng gate. Ay, yung mga mangga, oh. Malalaki na yung coconut dito, oh. Doon sa bandang taas, hindi mo na nga makita eh. Nang dumating ako nun dito, 8 years ago, yung mga coconut na yan, maliliit pa nun yan. Pag nandito ko sa labas, kitang-kita mo ibabaw. Ngayon, hindi mo na makita. Sa laki na ng mga coconut. Natatakpan na ng dahon. Nakita ni Bogart yung mga nagtatrabaho doon, no? Yung nag-i-spray. Hindi niya kilala yung mga trabahador dyan eh. Yung nag-i-spray sa mangga, baka perwisyohin niya eh. Kaya binabantayan ko si Bogart eh. Si Bogart pa naman, pag hindi niya kilala, talagang binubugaw niya yung mga tao, hinahabol niya. Si Bonnie walang problema. Bait si Bonnie. Si Bonnie kasi sumusunod lang kay Bogart. Kung manghabol si Bogart, manghabol din si Bonnie.
Pero kung behave lang si Bogart, behave din si Bonnie. Gaya-gaya lang to si Bonnie. Si Bogart kasi ang una kong aso dito. Tsaka to si Bogart, dito yan lumaki sa farm. Kaya kahit pakawalan mo dito si Bogart sa farm, walang problema yan. Kabisado niya lahat ng sulok dito sa farm na to. Kahit iwan mo siya rito, hindi yan mamamatay dito. Alam na alam niya bawat sulok dito ng farm. Ay, magpapalipad ng saranggola doon, no? Ang guryon. Ayun, no? Kikita nyo ba? Ayun, no? Kulay pula. Pwede na sana ako magpalipad ng drone ngayon dito. Kasi hindi yan ang plano. Tsaka wala naman akong magawang content kung gagamit ako ng drone ngayon. Bonnie. Si Bogart gusto lumabas. Ay, ako. Ito lang muna siguro ang kwan ko ngayon sa inyo. May pakita ko. Wala masyado activities. Dahil hindi rin ako masyado makakilos dahil kasama ko itong dalawa. Hindi ako pwede mag-drone ng kasama ko itong dalawan to. Dahil kailangan bantayan ko rin itong dalawan to eh.